Ayun mga kapatid, welcome back ulit dito sa ating part 18 ng ating Summer Rides haba ng kalsada ng Pangasinan. So, bakit gano'n na naging caption ko dito sa unahan? Kasi nga, unang-una parang nagsawa ako sa kalsada rito. Ayan, pagkatapos lang namin magpagasolina rito is biyahe na naman, no? Habang tayo ay naghihintay doon sa ating ibang mga kasama. Hanggang sa palalagpasin lang muna natin sila tapos saka ulit tayo babakbak ng tuloy-tuloy. At dito na tayo mag-iisip na napakahaba talaga ng Pangasinan or napakalawak ng sakop niya, no? Hanggang sa tayo ay makarating nga doon sa Manawag, kasi unang-una talaga na iniisip ko diyan ay napakalayo o napakahaba ng kalsada na para bang kung iisipin natin is walang katapusan niya, pero narating din naman natin kahit paano sa ating biyahe na wala naman tayong abala o aberya sa ating daan. At ito matatanaw nga natin yung magagandang tanawin din naman dito sa paligid sa mga palayan, kasi siyempre kung tayo ay nasa syudad, kung tayo naman ay pupunta doon sa probinsya is ma-amaze talaga tayo o mamamangha tayo sa lawak pa pala ng mga lupain doon, mga sakahan o palayan man yan, yung mga natatanaw natin sa paligid. Hindi kagaya rito kasi sa syudad na kung halimbawa man na tayo ay magbibiyahe, magra-ride, paglingon natin sa bawat kaliwat kanan man yan, makikita natin is puro kabayan. Hindi kagaya nung dito tayo sa probinsya nga, ayan, kagaya niya may malalawak pa rin yung mga palayan talaga. Lalong-lalo dito sa part ng Pangasinan, malawak talaga yung kanilang mga patag, no? Hindi kagaya ng ibang part na pinupuntahan natin ng mga probinsya is halos may mga paahon-ahon talaga, mga bundok. Dito is puro patag naman, kaya medyo maganda ang biyahe natin. Ayan mga kapatid, bilang natin maiwasan, may makasabay tayo ng mga nagmumotor din, walang mga helmet, so sana sa susunod is ugaliin naman nila mag-helmet. Kaya sabihin natin man na ito ay malapit o malayo ang ating bibiyahin, sabi nga ni Kernel Busita, shoutout sa kanya, ang semento dito sa ating alisan at ang semento sa pupuntahan natin is pareho lang ang tigas nun, kaya huwag natin baliwalain ang helmet, so sana mapanood ko ng ating nakasabay na yun, kasi para ma-aware lang siya na mag-suot talaga na lagi ng helmet sa mga biyahe. Kasi tayo ay hindi natin nakakalimutan yan na mag-suot ng helmet. Siyempre para sa safety rin natin yun. Itong kalsada ito mga kapatid, kung mapapansin nyo, halos tuwid lang siya, hindi ko lang sure dito ulit kung ilan ng takbo natin, kasi gaya ng sinasabi ko ng mga una ko pang video na hindi po ako naglalagay ng speedometer sa aking motor para hindi ko lang siya nakikita yung aking takbo, pero sumasabay lang din ako sa kanila. So yun na nga, dun tayo sa haba ng kalsada na to, tuloy-tuloy pa rin naman tayo. Sunod lang tayo ng sunod sa kanila kasi tayo ang pinakahuli dito. Tayo ay nagmo-monitor lang sa ating mga kasamahan dun sa ARCU. Tinitingnan natin kung okay lang ba sila. So ito, sa lilikunan naman tayo dito. Ayan, sa dami ng diadaanan natin, hindi ko na nabasa yan, yung arko niyan, kung ano ba yung arko niyan dyan sa part niyan na dinaanan natin. Panay lusot lang namin kung saan tayo ay sumusunod lang naman, kasi sa Esplanade natin, doon lang tayo nag-base kung saan siya liliko, kung anong part na yun sa area na to, kasi naka-waste lang naman siya. Kaya pag ako nagbablog is nagbabasa lang ako sa mga gilid-gilid ko, halimbawa na nasasabi ko yung isaktong lokasyon kung nasaan tayo, or kapag gumagamit ako ng Waze. Kasi sa ngayon is hindi ako gumagamit ng Waze. Yan, makikita nyo sa aking cellphone holder, wala akong cellphone dyan, kasi abala lang siya kung bakit maglalagay ako ng cellphone kung meron namang mga kasama natin na nag-Waze na doon sa unahan. So tayo ay susunod na lang. Ganun ako katiwala sa kanila, kaya tayo ay paubaya na lang kung sino man yung mga nasa unahan na yan, para sila yung mag-guide sa atin, yung ating starhead. So ayan, mapapansin nyo na naman sa ating nilikuan kanina, at isa na namang mahabang diretsuhan tong kalsada na to, na
sabi nga ay walang katapusan. Pero maganda naman siya mga kapatid kung kayo ay halimbawa nag-ride sa ganito is ini-enjoy nyo lang. Hindi ninyo mamamalayan o ako, kahit ako di ko namamalayan kung ano na yung oras sa biyahe na yan. Minsan pala is nakakadiretso na kami ng halos 2 oras na tuloy-tuloy na biyahe dahil sa enjoy lang ang aming rides. At medyo maganda rin naman yung kondisyon ng bawat motor ng mga kasama natin. Eto, nakadaan nga tayo dito sa part na to, hindi ko sure kung anong lugar na to, Fiesta. So akala ko dito ay ito na yung lugar ng Manawag na malapit na. Kasi alos marami ng Mapandan pala yan, Mapandan. Marami ng mga mga tinda-tinda. So inisip natin na ganun, piyestahan lang pala. So ganun ang probinsya kasi pag may piyesta kagaya yun. Is maraming mga paninda, mga damit, mga kung ano-ano, laruan, sapatos, gamit sa bahay. Yun naman usually kalimitan na makikita natin kapag piyestahan, yung mga ganyan, mga tawag nga nila dun sa iba is maratilyo. Yun, maratilyo ang tawag sa mga paninda. So dito pa rin tayo sa looban ng bayan, makikita pa rin natin dito ating mga nakakasabayan din na halos wala pa rin sila mga helmet, may kasama pang mga bata. Ayan, tatlo pa sa motor. So sana maging lang sila, safety, sana mag-helmet sila. Kagaya nung sinabi ko kanina is parehas lang ang tigas nung aalisan mo semento hanggang doon sa pupuntahan mo rin. Pero siyempre ayun naman ay mababagalan din, pero for safety pa rin yung iniisip natin para sa kanila. Yan, tayo overtake lang at naghahanap pa tayo. Ayan, diba? Ang dami natin nadadaanan na walang mga helmet. Halos lahat ng mga taga dyan ay hindi sila nagsusot ng helmet kapag sila ay may binibili o ano lang. Sabagay, ang probinsya kasi ganun lang naman. Kahit doon sa probinsya namin sa Samaris, ganun din talaga. Kahit magbibiyahe lang o may pupuntahan, may bibilhin, hindi na rin nag-helmet kasi nga para siguro sa kanila is parang abala na rin. Abala ng suot, tubad, halimbawa may bilhin. So ito, lumiko na naman tayo dito, ang dami na natin hindi ko nakaliwat kanan na hindi ko naman kabisado yung lugar. Gaya na sabi ko kanina, sunod lang din ako. Kaya na masasabi mo walang katapusan tong kalsada kasi sa dami o sa haba ng lalakbay natin. Pero ang kagandahan naman ito mga kapatid is hindi siya talaga kagaya nung pumunta tayo ng Baguio, kung may nakapanood sa vlog ko din nun, na may mga ahonin talaga. So dito is patag lang naman, kaya hindi siya ganun kalaki ang konsumo ng gasolina ng bawat isa sa amin. Kagaya sa akin is 2 beses lang ako naggasolina dyan simula ng Manila to Pangasinan to Manila. So ang nagasto lang natin dyan ay nasa 800 lang mahigit balikan yung ating gasolina. So malaking alwan o malaking tipid para sa mga may mga motor kung kaysa sa mag-commute. Hindi ko lang sure kung magkano ang pumasahe nun. Kung halimbawa 2 kayo sasakay ng mag-commute, kung gagasto ba kayo ng 800 balikan sa 2 tao. Kasi ito, ang compute ko lang dyan, 800 lang mahigit yung ating nakonsumo sa gasolina. Pero malaking bagay kung halimbawa kayo nakamotor, kasi kung nandun tayo sa lugar ninyo, halimbawa dyan, is may magagamit yung sasakyan, o kung may bibilhin ka man, may pupuntahan, may service ka, diba? Hindi kagaya kung ikaw ay magkukommute, halimbawa sasakay ka lang ng bus, pagpunta mo doon is kailangan mo mamasahe or manghiram pa ng sasakyan kung halimbawa man na ikaw ay may pupuntahan. Pansinin nyo itong mga mangga mga kapatid, nakabalot. Hindi ko lubos maisip yan kung paano ba nila nabalutan ng pa isa-isa ng plastic yung ganun. So comment nyo na lang dyan mga kapatid, yung mga taga Pangasinan, kung paano at bakit nila binabalutan yung mangga ng ganun. Ang tingin ko bakit binabalutan para hindi sila kainin ng insekto o batuan ng insekto. Tapos ang sa akin lang naman doon is na-miss lang ako kung bakit naman o papaano nalagyan ng plastic kahit doon sa pinakadulong-dulo. So kung gagamit pa sila ng ladder o kung ano man ang gagamitin nila para mabalutan yon bawat isa. So yun, malaking palaisipan lang sa akin yun mga kapatid. So sana masagot din yung katanungan ko na yan doon sa mga kapanood nito, sa may mga halimbawa may mga tanim ng mangga, kung di man sila mga taga Pangasinan, kung sila man ay may ibang probinsya na
Ganun din ang ginagawa kung bakit binabalutan. Yun lang yung tanong ko doon sa inyo, na sana ay maliwanagan din ako, no, para sa mga susunod na vlog natin is meron din ako may papaliwanag kung bakit nga ba may balot yung mangga ng ganun, o pag nakakita uli ako ng mangga na may mga balot na ano. So itong part na to mga kapatid, ang ganda rito nung lawak, pero yung kalsada nila is medyo bako-bako lang, kasi siguro hindi ko lang sure kung ginagawa pa to o talagang hindi pa nila nagagawa lang, at may mga subdivision kasing ginagawa kaya ganyan maputi. Ang hirap lang dito sa part na to kung halimbawa man na maulan, madulas yan, kasi ang putik once na nasa semento ay napakadulas kung ito ay nababasa na, no. Yan ang nagiging cause ng pagsemplang ng mga kapatid nating riders din o kahit sino pa man. So itong part na to sa bandang left side naman mga kapatid, mga tanim naman dyan ay mga papaya. Yung mga papaya maliliit na pag bumubunga ay yung malalaki naman ang bunga. Yung hindi siya masyadong mahaba, pero yung bunga naman ang malalaki. Imported siguro ang tawag dyan sa ganyang papaya. Napansin ko lang din yan nung napadaan ako sa area na to. At yun nga, nabigyan din natin doon. At na-miss lang din ako dyan sa mga papaya na yan. Medyo bumabagal lang tayo pag may lubak o may mga tricycle na nasusundan natin, kasi kailangan lang din naman natin na sumunod sa kanila kung halimbawa hindi ganong kaluwagan ng kalsada. Kasi pag maluwag naman ang kalsada is tayo ay makakapag-overtake naman. Yan, so nakalusot na naman tayo dun. Andito na tayo sa napakaraming tulay. Napakaraming tulay talaga mga kapatid ng Pangasinan. Dito rin ako na-amaze sa mga tulay na to, no, na napakarami nilang ng source ng tubig. Hindi ko sure kung, kasi nga kung para saan yung tubig, pispan ba o para sa irrigation. Yun, ang daming pala isipan para sa akin. So yun mga kapatid, antabayanan na lang po natin yung ating part 19 sa susunod natin vlogs. Maraming salamat sa panonood at pag subaybay sa aking vlog. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.